Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Ito naman magpakita ko sa inyo ng sample prueba sa manok ko nga alaga. Ito siya, pakilala ko to sa inyo. Ito siya, process ko lang din to ng Boston Sweater. Ano na ito siya? Mahigit 1 taon na. Isa na ito ka gagamitin ko, kinukondisyon ko na ito siya. Yan, oh, yan, itim-tahid ito. Yan siya, oh. Pagmamukha. Kasi ako mahilig ko sa manok na hindi pa pugiin pag pungos. Gusto ko lang simple lang na tingnan ang aking mga manok na mga panglaban. Kasi importante naman sa manok, hindi naman ang pagpungos at saka ang paa naman ang importante na quality mamalo ang ating manok. Magaling bumato ng palo. Kasi sa dyan na paraan, kung magaling bumato palo ang manok natin, yan ang nagbigay panalo sa atin, hindi yung pagwapuhay sa pagpungos. Ang purpose ko pala ito, paliwanag ko sa inyong mga baguhan pa lang, pag hindi pugiin natin pagpungos ang ating manok, kung hindi tayo nagdidirby, madali natin na maiulot. Kasi pangit ng tingnan, tagalogin ang pagmumukha. Kasi pag sagad-sagarin pagpungos kasi ang manok, mabuti kung nagdiderby tayo kasi timbangan ang labanan. Pero sa ulutan, tinginan sa manok, mas magandang tingnan lang ang manok natin na medyo malaki lang ang ulo. Kasi pag sagad-sagarin pagpungos ang manok natin, yan tandaan nyo kasabo, gupitin ang husto, sagad-sagarin pagpungos, ano yan, tawag nito, puging tingnan na, liliit ang ulo sa manok. Yan ito kasabo. Kasi minsan nga sa quality ng manok, ito lang, kahit hindi man yan, sagarin pagpungos, mayroon talagang maliit lang ang ulo. Kagaya ng isang manok ko doon, may palong lang na tayo ang palong, maliit lang talaga ang ulo niya, maliit ang lambi. Ito nga, ito ang pinakamalaki ko palang lambi. Ito pagkilala ko sa inyo, yan, sa palahi ko. Kasi karamihan sa mga manok kong linyada na itong crosses ko, ito na siya ang pinakamalaking lambi, palong sa baba. Karamihan maliit lang dito. Lagi niyong makikita yan sa mga pinapakita ko dito sa aking mga videos dito sa aking channel, sa aking YouTube, Kasabong TV, pinakita ko yan ang mga manok ko. Karamihan, akala nyo pungos na dito sa ibaba, gupit na ang palong sa lambi, hindi pa. Lahat yan may mga lambi lang ang mga manok ko, kailang karamihan maliliit lang. Kung sa malayong titingnan, lalo na yung isang pandirado kong stock ngayon, akala mo pinungusan na ang baba niya, pero hindi. Yan ang purpose ko lang dyan na hindi ko pinapapugi ang pagpungos ko sa manok ko kapag mga pang 2 hits, mga hawk-fight nga labanan, madaling may ulot. Sakto lang, kahit na nga, pangit lang ang pag-ulot, kapag kilalang-kilala ka rin na maghawak ng manok mo, minsan, matagal pa bago mapalaban. Mapalaban ka kung mayroon na totoo na sa ulutan darating na magdala ng manok na mga dayuhan o kaya mga kwaliting nagmamanok. Yan totoo, kasabong eksperto ko na yan. Pinagdaanan ko na pagdating din sa paglaban-laban ng mga sabuang cockpit pagdating sa ulutan. Kasi kung kilalang-kilala ka na, lagi ka na nakitang nagbibitaw, sa totoo lang na magaling mamalo ang manok mo, kahit natalo ka pa, hirap ang kalabang manalo. Kung mga sabungiro lang yan, na mga backyard birds lang yan, mga maliit lang magsasabong din, talagang iwasan ka muna niyan na labanan. Malabanan ka lang niya nila kung wala na silang ibang makita na kalabanin. Mapilitan na lang siyang lalaban sa mga manok mo. Lalo kung nakalamang tayo, nakalaki. Yan totoo kasabong. Kasi yan tinuturo ko sa inyo, kapag ang manok, nasa atin na yan ang pagtulong sa pag-ulot talaga sa manok natin, na makamit natin ang lamang tayo sa panalot. Kung 2 cocks, ulutan man lang yan, 2 hits ngayon, ang gagawin natin, ang maitulong sa manok natin, pinaka-importante, huwag tayong magpalamang. Di bali na kung tayo ngayon nakalamag kunti, huwag lang tayong malamangan ng malaki ang lamang sa kalaban, magulang, malaki, mataas. Di tayo niyan, lamang tayo sa talo niyan. Totoo, ganun ang paglaro sa manok. Para to sa iyong mga baguhan pa lang. Hindi lang basta-basta ang
pasok natin sa industriya sa labanan sa manok, sa sabong. Kaya marunong tayo mag-breed, magpalahi, marunong tayong mag-kondisyon, mag-alaga. Importante ang pag-ulot din. Ha? Marunong tayo sa ulutan. Kasi kung may talo man tayo, pero lamang tayo sa panalo kung magaling tayong mag-ulot sa manok din. Yan. Sipatan yan. Kung marunong kang sumipat sa kalabanin mo. Kasi gulangan din yan sa ulutan. Yan totoo. Hindi, kahit yung nagmamanok ng quality, gustuhin nga nila, nakalamang sila, nakataas pa, nakalaki. Karamihan yan sa ulutan. Di lang yan sila makapalag-palag sa derby, kasi sa derby timbangan, labanan sa timbang. Hindi tinginan, pero sa tinginan, hindi yan sila nagpalamang. Yung mga nagmamanok, mga tawag, magulang sa ulutan. May mga manok sila nga, mga pangharang talaga yan, ha? Lagi sila sa panalo. Silat lang ang tinawag, masisilat lang sila. Yan lang ikatatalo nila. Yan dito masabog. Kondisyon ang manok nila, magulang, malaki, nakataas. O, nasa kanila lahat yan. Nasa kanila ang mga pira, yamadong-yamado sila. Yan, totoo. Yan ang kaalaman ko sa pagsasabong. Kasi tumatanda na ako sa larangan sa industriya sa sabong. Kaya alam na alam ko ang pagdating sa ulutan, sa manok. Gulangan, karamihan yan. Yan, totoo. Kaya ang may payo ko, mai-suggest ko sa kayong mga baguhan pa lang, huwag na laban. Makiramdam kayo. Kung medyo nakalamang, magulang ang kalaban, malaki, huwag muna kayo. Manghanap muna kayo ng makalaban yung kamat sa manok niyo o kaya nakalamang kayo konti. Yan, totoo. Para nga hindi tayo panay talo. Kasi ang hirap maglaban-laban tayo ng manok. Puro lang tayo talo. Kung mananalo tayo, tsamba lang. Nasisilat lang natin yung mga nagmamanok na mga quality nagmamanok. Pero ang manok mo, quality, sakto sa alaga, tapos match sa katawan, sa tayo ng manok, talagang sigurado din kasabong may paglagyan talaga ang maging kalaban mo kahit ano kakilalang sa pumiro yan. Basta marunong ka sa manok mo na magkondisyon. Kasi kahit ano ka-quality yan ang kalaban mo. Kapag quality din ang alaga mo, tapos magkamats, ang pangatawan, ang tayo, basta magaling mamalo ang manok mo, kasabong yan. Totoo yan. Makamit mo rin talaga ang panalo din, hindi kay puro katalo. Yan, totoo. Yan ang karamihan sa tunay magsasabong. Huwag kayong magmadali. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na magmadali, na mauna kayo, palaban agad ng maagang manok nyo. Huwag kayong magmadali. Okay lang yun kung talagang match sa manok natin. Hindi nakalamang ang kalaban natin kahit mauna tayo sa labanan para maaga din tayong makauwi. Kung mananalo tayo. Kasi ang ginagawa ko rin, pag laban sa manok ko, kung mananalo ako, kung ilan ang manok dinadala ko, halimbawa 3. Kung mapalaban ang 2 o matagal pa yung isa o manalo 2 na, uwi na ako niyan. Hindi na ako magbabad sa sabungan. Lalo na ngayon yan ulit sa sabong, talpakan na, hindi na ako yan. Sarili ko ng manok ang pupustahan ko na lang yan. Kasi kung ulitin ko sa inyo, kung tatama ka, maliit lang tatamaan mo. Kung tatalpak ka ngayon, ang tinawag sa tataya ka. Hindi na katulad dati. Ang sabungan ngayon dito sa Mandaluyong. Yan, totoo. Pero ang nakaganda, yung ulitin ko sa inyo, balita ko sa inyo, lalo kayong mga malayo pang, kilala nyo ang sabungan ng Mandaluyong dati, na pangmasa pa dati yan, mura ang bayad sa pinto. Ngayon, iba na. Sa outlet na kayo tumataya, maliit na lang ang tatamaan yan. Katulad dati, may malaki ang tatamaan talaga kasi may 10-6 o manalo minsan ang 10-6 na manok, kalahati. Doblado pala, may doblado. Ang doblado, 1,000 mo, 2,000 kaagad tamaan. Dati sa Mandaluyong, totoo yan. Pero sa ngayon, wala na yan. Kung magkano nila ibigay doon sa outlet. Yan, totoo. Kasi hindi ka na makasiguro kung sa Yamado ba ang manok o Yamado. Basta malaman mo na lang yan kung magkano ang bigayan. Yan ang pinakamaganda ngayon, magmamanok na kayo, mga baguhan pa lang.
Kasi may pa-premium pa. Hindi na tayo lugi. Pusta nating minimum. O, certain tayo. May premium. Di katulad dati na mga laban-laban ko dati ng Mandaluyong na yan. Manalo ko 3, 2. Walang pa-premium. Ngayon, ang 2 mong panalo, may 30,000 na. Yan totoo ngayon. Sa 3 wins, 50,000. O, saan ka pa niyan? O, hanggang dito muna ako kasabong. Sana may matutunan kayo sa umaga na ito ngayon sa akin. Bukas naman tayo uli. Ang masabi ko lang sa inyo, basta tayo tunay magsasabong, di tayo magpahuli pagdating sa pagpili ng manok na mamanukin natin. Gagamitin natin sa mga sabon kapit para makamit natin ang sinasabi ko sa inyo palagi nga kamit natin talaga dapat ang lamang tayo sa panalo kaysa talo. Yan lang, maraming salamat. Bukas naman uli, ibang topic naman ang ipapaliwanag ko sa inyo. Bago ko makalimutan, magpasalamat wala ko sa inyo lahat. Maraming salamat sa aking mga subscriber, nagsubaybay sa aking channel, sa aking followers, sa aking mga viewers. Maraming salamat talaga sa inyo sa pag-support. Please, sa iba naman na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe din. Paki-share din ang aking mga videos na ito para nga makalat mapanoodin sa ating kapwa mahilig mag-alaga ng mga manok na pangsabong. Yan lang. Thank you. Bye-bye.